Unti-unting iminulat ang kanyang mga mata. Napatutup siya sa kanyang nakita. Asul na karagatan. Brian, usal niya rito. Nasa yate sila at naglalayag. Iniyakap ng asawa ang mga braso nito sa kanyang katawan. Happy birthday, Bianca. Masuyong bulong nito. Paanong bumikig ang kanyang lalamunan? Tumulo ang kanyang luha. Iniharap siya ni Brian. Pinahid nito ang luha sa kanyang mga mata. I have your details. Remember, I didn't give you the wedding you deserved. This is the least I can do to compensate it. Seryosong wika nito. She saw a different kind of emotion when he mentions the word wedding. Brian, di mo na kailangang gawin ito. Alam ko naman ang circumstances ng pagpapaksal natin. Mahinang wika niya. I just want to give to you a special treat for this special day. Mickey Rida, nakangiti na wika nito. Salamat, Brian. Maraming salamat talaga. Naluluhang wika niya ngayon. Ngayon lang ako muling magdiriwang ng aking kaarawan. Nahihiyang wika niya sa asawa. What? Gulat na usal nito. Tumalikod siya rito at inihawak ang kanyang mga kamay sa railing ng yate. 11 taon ako nang huling beses akong magdiwang ng kaarawan ko. Kasama ko ang Kuya Benji ko. Napangiti siya ng mapait pagkaalala sa kapatid. You have a brother? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Tumabi ang kanyang asawa at isinandig siya sa dibdib nito habang iniyakap nitong muli ang bisig sa kanyang katawan. Oo, alam mo bang 1 linggong nangalakal ng basura ang kuya ko para mabili lang ako ng maliit na slice ng cake at pumiyok ang kanyang tinig. Mikirida, hinagka nito ang kanyang sentido at mas humigpit ang pagkakayakap sa kanya. 1 order ng pansit at 2 bote ng coke. Mahinang wika niya pero batid niyang dinig ito ng asawa. Ang araw na yun ang muling nagpangiti sa akin simula nang mamatay ang mga magulang namin. Ilang buwan bago ang aking karawan. Patuloy niyang kwento. Where is he now? Bakit wala siya sa report ng SEC? Tanong nito. 1 araw matapos ang aking kaarawan ay iniwan ako ni Kuya kay Tiyong Abel at sa pamilya nito. Ang paalam niya ay magtatrabaho siya para makapagpatuloy ako sa pag-aaral pero di na siya bumalik. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Iniwan niya ako na parang kuting. Nangako siyang di kami maghihiwalay. Nabasag ang kanyang tinig at tuluyan na siyang magulhol ng iyak. Bumalik sa kanya ang lahat ng sakit at hirap na kanyang pinagdaanan. Ang pangungulila sa mga magulang at sa mga kapatid. Yakap-yakap ni Brian ang asawa. Matapos itong kumalma, ay niyaya niya itong pagsaluhan nila ang pinahanda niyang pagkain. Ginawa niyang lahat para mapangiti ito. Kinuwentuhan niya ito ng mga kalukuhan nilang magkakapatid. Pinipiga ang kanyang puso habang nakatitig sa pagtangis nito. Isang pasya ang nabuo sa kanyang isip habang minamasdan niya ang asawang natutulog. Dahan-dahang inayos niya ang pagkakahiga ng asawa. Tumayo siya at lumabas ng silid upang umakyat sa upper deck. Tinawagan niya ang taong alam niyang makakatulong sa kanya. Bro, anong sa atin? Bungad ni Roy sa kanya. Bro, may tao akong ipapahanap sa'yo. Benji Santillan o Benjamin Santillan, tugon niya. Santillan? Takang tanong niya. Yes, he is related to my wife, her brother. Pagbibigay alam niya. Wala akong ibang detalye na maibibigay sa'yo, dagdag niya. Well, sige, I'll see what I can do. I will keep you posted. Wika nito. Salamat bro. Anya, saka ka na magpasalamat pag may result na. Natatawang wika nito. Sige bro, pakilusing ko na ang mga tao ko. Ani nito. I owe you one bro. Anya, don't mention it. See you soon. Wika nito. See you bro, luluwas na ko. Anya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay binalikan niya ang natutulog na asawa. Nagising si Bianca na nasa mainit na bisig ng asawa. Pinakatitigan niya si Brian.
Nagpapasalamat siya at di na inungkat ng asawa ang tungkol sa kanyang kuya Benji. Pinaniniwala niya ang sarili na ayaw na niyang makita ang kapatid, pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay umaasa pa rin siyang babalikan siya nito. 12 taon na ang lumipas, pero ang sakit ng kahapon ay pilit niyang nilalabanan. Gusto niyang mabuhay pa, hindi para sa sarili, kundi para muling makita ang kanyang kapatid. Hinaplos niya ang buhok ng natutulog na asawa. Sa piling nito ay pansamantalang nakakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin. Maya-maya pa ay nagmulat ito ng mga mata. "Good morning, wife," bati nito sa kanya. "Good morning, Gob." Nakangiti niyang ding bati sa asawa. Kinabig siya nito at siniil ng halik. "Now, it's really good morning." Nakangising wika nito. "Mag-shower lang ako, okay?" Nakangiting paalam niya rito. Hinagkan niya ang pisngi ni Brian at tumayo siya para pumasok sa shower. Kakatapos lang maligo ni Bianca at kasalukuyang tinatali niya ang bathrobe when a pair of strong arms embraced her. Nilingon niya ang asawa. Nag-init ang kanyang katawan nang dahan-dahan siyang hinarap ito. Brian Upper's body is completely naked. His tempting well-toned body is making her feel feverish. Brian has a body of a Greek god. Her eyes roam on his sculpted shoulder, his prominent square chest, the strong V-shaped torso, his rock-hard arms, and his waist covered with a towel. "Brian," mahinang usal niya. "I want you, mi querida." Bulong nito at kinabig nito ang kanyang batok. Unti-unting bumaba ang mga labi nito at buong alab na inangkin ang kanyang mga labi. Gaya ng unang beses siyang hinagkan ni Brian, gumapang ang di maipaliwanag na init sa kanyang katawan. Napadaing siya sa kakaibang sarap nang sipsipin ni Brian ang kanyang dila. Kakaiba ang halik ng asawa ngayon kaysa sa kanilang mga naunang pinagsaluhang mga halik. She shuddered as his hand ran over her breast. Waves of excitement flooded through her body as he squeezed gently. She forgot all the worries she felt at the moment. She felt lost in an enchanted moment. Brian's arms. Brian took her nipples in his mouth while he is encircling his fingers on the other. Nakakaliyo ang ginagawa nito sa kanya. Hininto nito ang ginagawa sa kanyang dibdib at muling inangkin ang kanyang mga labi. Maya-maya ay hiniwalay nito ang mga labi sa kanya. "Bakit?" Takang tanong nito sa asawa. "There's no turning back, mi querida. I can't take it anymore. I want you that much and I will own you, Bianca." Puno ng emosyong wika nito. "I'm all yours, Brian." Hinaplos niya ang mukha ng asawa at buong alab nitong muling inangkin ang kanyang mga labi. Brian feels hunger for Bianca. He rubbed his tongue in and out. Tasting her, he gives soft bites on her lower lip. He almost felt dizzy when Bianca copied what he was doing. She moved on her tongue, stroking, biting his lips. That gives him intense pleasure he never felt before. He left her legs and dropped it around his waist. Yumapos ang asawa sa kanyang liig. He continued kissing Bianca as if there's no tomorrow. Ibinaba niya ang asawa sa kama without breaking the kiss. Maya-maya pa ay tuluyan na niyang tinanggal ang pagkakatali ng roba nito at lumantad sa kanyang harapan ang kaakit-akit na hubad na katawan nito. "Brian," namumula ang mukhang usal nito sa kanya. "You're a goddess, mi querida." Mahinang bulong niya. "Touch me, mi querida. Take it off for me." Tukoy niya sa nakatapis na tuwalya sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Bianca's soft hand roamed on his shoulder. Dahan-dahan nitong hinaplos ang kamay patungo sa kanyang dibdib. Brian is burning with desire sa ginagawang paghaplos ni Bianca. Dahan-dahan nitong kinalas ang nakatapis na towel sa kanyang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pulang-pula ang mukha ng asawang nakatingin sa kanyang pagkalalaki.
No worries, mi querida. It will fit. Ngising wika niya rito. Pero ganyan ba dapat kalakihan? Pulang-pula ang mukha nito. Napahalakhak siya. My sweet innocent wife. Maya-maya ay bulong niya. Pinaulanan niya ng mumunting halik ang buong mukha ng kanyang asawa. Pinaglakbay niya ang kanyang bibig sa liig ni Bianca. He's kissing her collarbone while his hand is exploring her naked body. He traced her slit and her encircling her clitoris. A proud smile curved his lips when he felt his soaking wet. At unti-unti niyang ibinaba ang paghalik sa dibdib nito. He flipped his tongue on her nipples, slightly biting na nagpaungol rito, while his wife arched her body. Sinabunutan ni Bianca ang kanyang buhok. Pinaglakbay niya ang kanyang dila pababa sa tiyan ni Bianca. Kissing her navel while holding her waist, seeing her clothes smelling the scent coming from her slit is driving Brian insane. He started licking her. Every stroke of his tongue makes his wife moan and call his name, which adds pleasure to him. Daing ni Bianca nang ipasok niya ang gitnang daliri sa pagkababae ng asawa, while he kept licking her. Damn, you're so tight, mi querida, he whispers as he kept licking and sucking her out. Brian, di ko na kaya, para akong maiihi, daing nito. It's driving him insane, seeing her beautiful face being distorted in pure lust, making him want to take Bianca fast and hard, but he need to be patient. Go on, mi querida, let it out. I want to taste your scent. Utos niya sa asawa. Few more strokes, his wife released in his mouth and he gladly tasted every drop of it. Taas baba ang dibdib nito. Eyes closed in her mouth, partly open as well as her beautiful legs. We are just starting, mi querida. Natatawang wika niya nang pagdilat niya ng kanyang mga mata. What? Bulong na tanong nito na ikinahalakhak niya. Are you ready, mi querida? Tanong niya rito. Tumango ito. Buong suya niyang inangkin ang mga labi nito. His wife is a fast learner. Bianca is giving him pure ecstasy when she bit his lower lip. Breaking the kiss, he started deeply into her eyes. You're magnificent, mi querida. Dinampian niya ng magaan na halik ang mga labi nito. Lumuhod siya sa pagitan ng hita ni Bianca. Nginitian niya ito. He saw the anticipation from her eyes. He heard her gasp as he rubbed his manhood against her slit, coating it with her sex juice. Their eyes not leaving each other gaze, while inch by inch he pushed himself. Bianca bit her lip and her eyes shut tight. Brian saw the pain that he registered on his wife's red face when he broke the barrier. Mi querida, masuyang wika niya kay Bianca. Mamamatay yata ako, Brian. Nakapikit ang matang tugon nito habang nag-i-inhale-exhale. He chuckled. Di pa nga umaabot sa kalahati ang naibabaon ko. I told you, I will not be able to stop, mi querida. I will claim you. Seryosong wika niya. Dumilat ang asawa. Go on, I will endure it, and I'm all yours to claim. Pilit ang ngiting tugon nito. Umayos siya at dumapa sa asawa. Sinakop niya ang mga labi ni Bianca at buong alab niyang inangkin na buong init na tinugon nito. Pinailalim niya ang halibay ng tuluyang pagbaon ng kanyang pagkalalaki sa kaangkinan ng asawa. Bianca yelped in pain, the moaned in pure pleasure as his manhood filled her slit with ease, spreading her untested lips to the limit. Nakulong sa kanilang mga halik ang pagdaing na asawa. Bumaon ang mga kuko nito sa kanyang likuran. Habol ang hiningang kumawala sila sa paghalik sa isa't isa. Tinitigan niya si Bianca. Her beautiful face and neck is all red. He lingered there for a moment, enjoying the sensation of being so tightly enveloped by her warmth. His heart was filled with unexplainable feeling he never felt with any woman.
he beaded before. Not even Talia. Gliding and slowly at first, it was easy for him to pick up the pace. She was tight but so wet. His manhood was rubbing over her sensitive spot within her slit on its outstroke, while the base of his manhood managed to lightly test her throbbing clit on every stroke. Oh, goodness! His wife groaned with pleasure. She was so close to release. Looking down between them, Brian saw those firm, round breasts bouncing with every dip and thrust. Slowly easing his chest up slightly, he used his spare hand to cup her left breast firmly and slowly worked his fingers around her hard nipple. He lowered his head enough to suck her erect nipple, which made Bianca groan with delight. Oh, mi querida! Ungol niya. Never in his wildest fantasy could he have imagined what this felt like. He could barely hold on, but he wanted her to release before he allowed himself the release he's trying to control. Oh, Brian! Sigaw ng asawa as her slit spasm, her whole body to jolt. Bianca stared into his eyes. Brian felt her inner muscles clamp down hard on his manhood. The increased pressure was too much. His release shot from his manhood deep into her slit as she continued releasing, milking every drop. He continued to pump his manhood into her a few seconds longer, savoring his orgasm. Still inside her, he rolled him over so that his wife was on top. Bianca slowly eased her left leg off him to the side and rested her head on his chest as Brian's manhood came free. Brian, mahinang tawag nito sa kanya as she slowly began to drift into an exhausted sleep. That was wonderful. Damn, mi querida, I want you again and again, he chuckled. Me too, but I'm so tired. Bianca softly whispered before dripping off completely. Brian smiled and followed her off into a deep sleep. Tunog ng nag-iingay na cellphone ang gumising kay Bianca. Masakit ang buong katawan niya, lalo na ang ibabang bahagi ng kanyang puson. Inaantok na nagdilat siya ng mga mata nang may gumalaw sa kanyang hinihigaan. Napasinghap siya nang ma-realize niyang nakatulog siya sa ibabaw ng katawan ni Brian. Ang mga bisig nitong nakasuporta sa kanyang likuran ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Brian, gising niya rito at pinipilit niyang kumalas sa pagkakayakap nito. Mi querida, bulong nito. Di ka ba nangangawit? Tanong niya sa asawa. No, let's go back to sleep. Inaantok na sagot nito. Brian, ang cellphone mo. Anya. Patuloy ang pagtunog ng cellphone nito. Mas hinigpitan ni Brian ang pagkakayakap sa kanya at inabot nito ang cellphone. This better be good or else I'll fire you, Louie. Bungad nito sa tumawag. Good morning po, Gob. Nagkakagulo na po ang campaign. Di po kayo pumunta sa meeting kahapon. Narinig niya ang sagot nito. I'm on leave. Tipid nitong sagot. Po, nagtatakang tanong ni Louie kay Brian. Gumapang ang kamay ng asawa sa kahubdan niya na kinasinghap niya. Brian, gulat na bulong niya rito. You heard me, I'm on leave, starting yesterday, until further notice. File it for me, sagot nito kay Louie, habang patuloy na humahaplos ang kamay nito sa kanya. Pero Gob, simula na po ang month-long activity natin for holidays, pati po ang campaign planning. Tugon nito. Louie, I'm with my wife right now. It's just few more days. My wife is not feeling well. Seryosong wika nito na ikinanlaki ng mga mata niya. Sige po Gob, update ko na lang po kayo. Pakisabi po kay Ma'am Bianca na magpagaling po siya. Sagot ni Louie. Okay, makakarating. Gracias Louie. Wika ni Brian. Bye Gob, paalam ni Louie. Bye, anito. Loko ka talaga. Pabirong kinurot niya ito sa tagiliran. Umayos na siya ng pagkakahiga dahil nangangalay na siya sa pagkakadagan kay Brian.
It's true. I know you're still sore and I want us to have a couple of days for relaxation. Besides, we still on honeymoon. Masuyong wika nito sa kanya. Honeymoon ka dyan? Iiling-iling siya sa asawa. I'm okay, Gob. Natatawang wika niya rito. I love it when you call me like that. It's a kind of sexy. Nakangising wika nito. Bulero ka talaga. Nakangiting wika niya. Mi querida, I want to be inside you again. Seryosong wika nito. Nagdulot ng kilig at init sa kanyang katawan ang nakikita niyang emosyon sa mga mata ni Brian. I want you to. Nahihiyang bulong niya. She knows that her face is all red. Harold, taking her with him, niyakap niya ang asawa. Kapwa habol ang kanilang hininga ay sinandig niya ito sa kanyang dibdib at masuyong hinagkan ang ulo nito. His heart beating so fast. The emotions he's feeling right now ay kasing alab ng nararamdaman niya nang una niyang angkinin ang asawa. He's scared that everything is unreal. Mas hinigpitan niyang yakap rito na para bang mawawala ito sa kanya. You're mine, mi querida. All of you. Matiim niyang bulong sa asawa. Maya-maya pa hinila siya ng antok. Nang maramdaman niyang tulog ng asawa, ay minasdan ni Bianca ang gwapong mukha nito. Naninikip ang kanyang dibdib sa emosyong pinipigilan niyang lumabas. Hanggang sa maibigay ko ang napagkasundo natin. Until then, I'm all yours, body and soul. I will keep my heart with me when the time comes that I need to leave you. Bulong niya sa sarili kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Naalimpungatan si Bianca nang maramdaman niyang mumunting halik ng asawa sa kanyang balikat at liig. She's so exhausted. What time is it? Mahinang wika nito. 2 in the afternoon. Sagot nito na panay pa din ang halik sa kanyang likuran. Come on, my querida. You need to get up. I prepared our meal. Bulong nito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumihaya. Hinagkan siya nito na agad namang niyang tinugon. Marunong ka magluto? Gulat na tanong niya. Yes, lahat kami tinuruan ni Mama. She saw fondness in his blue eyes, mentioning his mother. Let's get you clean up. Wika nito. Inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang kaubdan. Gob, napasingap siya ng pangkuin siya ng asawa. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya rito at ikinawit niya ang mga braso sa liig nito. Taking good care of my lovely wife. Nakangising tugon nito. Kumislot ang kanyang puso. Buhat-buhat siya nito at ipinasok sa banyo. Dahan-dahan siyang ibinaba ng asawa sa tapat ng shower at inion ito. Dumaloy sa kanyang katawan ang masarap na init ng tubig that make her relax. Muli sa likuran niya ay niyakap siya ni Brian at hinagkan ang kanyang buhok. I want you again. Bulong nito sa kanya. But I'll let you recover your strength. Natatawang wika nito. You're crazy, Brian. Mahinang wika niya. Yes, I'm crazy about you. Can't get enough of you, mi querida. Iniharap siya nito at buong init na hinagkan. Ikinawit niya ang mga braso sa liig nito at tinugon niya ang halik nito. Kapwa habol ang kanilang hininga. She can feel his arousal on her bare skin. We have to stop or else we will both die from starvation and exhaustion. Biro nito sa nasabay nilang ikinahalakhak. Brian, di naman kailangan. Ako na lang, nahiyang wika niya. Literal na pinapaliguan siya ng asawa. Nakakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa puso niya. Kasabay ng pagdaloy ng tubig. Nang masuyong paghaplos ng asawa, ay pumatak muli ang mga luha niya. Nginitay niya ito ng haguri ng lupa sponge ang kanyang mabraso upang itago ang kanyang emosyon. Unti-unti man niyang pigilan ay alam niyang di magtatagal. Ay lalabas ang tunay niyang nararamdaman para sa asawa. After nilang mag-lunch at makapagpahinga ng kaunti, ay niyaya siya ni Brian na mag-swimming at tinuruan siya nito na mag-scuba diving. Aaminin niya sobra siyang nag-enjoy. Kasalukuyan siyang naghahanda ng dinner nila, inihaw niya ang marinated na karne. Ang asawa ay nakaupo sa lounge chair, kausap ang campaign manager nito bahasi sa pagkunot noon nito ay di magandang takbo ng pag-uusap ng mga ito. Nang maihanda niyang pagkain ay nilapitan niya ito at sininyasan niya na nakaredy ng pagkain. Hinila nito ang kanyang kamay at iginaya siya pakandong dito.
Ang isang braso nito ay nakayakap sa kanya. I don't care about it. I will get elected with or without their approval. The decision are in the hands of the voters. Rinig niya pagkausap nito sa cellphone. Maya-maya pa'y tinapos nito ang tawag. Problem? Tanong niya. Nothing that I can handle. Nakangiting sagot ni Brian sa kanya. Okay, let's have dinner. Yaya niya rito. Tumayo siya sa pagkakandong kay Brian. Inakbayan siya nito at sabay silang tumungo sa nakahandang dinner nila. Magkakaroon ng 7 gabi ng pagtatanghal sa Kapitolyo. I want you to be there with me, mi querida. Wika ni Brian kay Bianca. Sinulyapan niya ang asawang ang mga mata ay sa pelikulang pinapanood nila. Safe haven. Sige, mukhang masaya yon. Tugon nito sa kanya. Ang mga mata ay nasa pinapanood pa din. Mag-i-enjoy ka every night. There will be different program and presentation. Wika niya. How about you? May presentation ka din ba? Anito at tumingin sa kanya. He chuckled. Mi querida, I'm the one giving away the prizes. Really? That's unfair. Dapat may presentation ka din. Excited na wika nito. I don't have any talent, mi querida. Natatawang wika niya. Hindi ako naniniwala na wala kang talent, wika nito. Well, I had talent in something else. Kumindat siya sa asawa. Hay naku Gob, ikaw ba naman, ano namang nasa isip mo? Tatawa-tawang iling nito, pero ang mukha ay namumula. Oh, what I'm innocent. Nakangising wika niya rito. Well, care to help me with the prizes? Hinaplos niya ang buhok nito. Really excited na wika nito. Yeah, wala pang naisip ang team na pwedeng maging papremyo. Masyadong predictable na kasi ang mga pinamimigay na taon-taon. Sagot niya. Sige, tika ano bang contest? Tanong nito. I will ask Louie tomorrow para maibigay niyang list. Nakangiting wika niya. Sige, I'm excited. She beaming while looking at him. I'm sure you will enjoy it, mi querida. Nakangiting wika niya rito. At kinabig niya ang asawa at hinagkan niya sa noo. Brian is delighted seeing Bianca smile again. He will give up everything to see her smile like that all the time. Ano, wala pa din ba? Sigaw ni Kenneth sa mga tauhan nito. Napaigik si Tess ng sunod-sunod na magpaputok ito ng baril. Pataas. Boss, nalibot na po namin ang lahat ng pwedeng makakaalam kung nasan si Bianca. Pero wala po, naikuyom na wika ni Norman. Ah, wika ni Kenneth at muling pinaputok ang baril. Hindi maaring mawala na lang na parang bula si Bianca.